welcome back to our video guys. Dapat talaga mapapanood nyo ito dahil ito po yung part 2 sa Island Adventure at nandito yung mga exciting parts sa mga video natin. Okay, papanoorin po nyo dahil ipapasok kayo doon sa Fisherman Village. Alright, at ito na po, bumaba na tayo dito. At ako na yung pinakahuli dahil syempre nag-video tayo sa taas ng barko. Ang tawag ko yung maliit na ferry. Hindi naman barko, yung bunso ng mga barko. Bunso yun siya kasi siya pinakamaliit. Okay, so anuhan na lang mo. So guys, nandito na tayo sa unang isla. Unang isla is from Tungchong City Gate, and then napunta ako dito sa mga isang 45 minutes din ang biyahe. Napunta ako dito sa ano to, Tayo. Tayo is nandito yung fishing village, a fisherman village. Ito yon. So ito ang gaganda ng ito, at titingnan natin mamaya ang ano, meron ditong dolphin show, pink dolphin show. Pupuntahan natin. Ano rin yun sa anong tawag yun, parang speedboat lang ang sasakyan kasi meron daw makikita doon na dolphins na kulay pink. So titingnan natin, at ang swerte ko ngayon dahil siguro ang pasahe dito is mahal-mahal kasi medyo malayo. Free ride. Bakit naging libre ngayon? Dahil siguro sa ano pa ito, no, sa Labor Day. Nalibre ako, buti na lang kasi hindi ako nag top up ng aking ano, aking octopus. Dito na tayo, lakarin natin saan tayo pupunta nito. Okay, ang gaganda ng bundok nila dyan. Oh, ayun, nakita nyo. Ayun. Parang it reminds me sa ano, Palawan. Parang sa Palawan din. Ang ganda. Ayan. Wow, wow, diba? So dito pa. Ay, bakit nung iba nagsusuka-suka na? Nakahilo-hilo siya. Hilo ka, besh. Ayun. Ang ganda. Oh, wow. At saka hindi masyadong maraming tao. Dito tayo, besh. Hindi pala dyan. Ayan. Kita niyo yan. Oh. Hindi mo ma-describe ang Hong Kong dahil ang lawak ng karagatan at ang daming bundok-bundukan. Oh, bundok tubig, ganun lang. Tingnan niyo, besh. Oh, tingnan mo yun, oh. Virgin na ano ba? Mga bato-bato, ayan, oh. Kita niyo yan. Ang ganda. Super. So dito tayo. Punta tayo doon sa ano nila. Dito na, besh. Nakarating na ako sa unang isla. Ayan. Ano ko kayo dito? I-review ko dito. Super ganda na naman. Oo. Ikot. Ayan. Hindi ko ma-describe sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Dahil doon, makikita niyo bundok-bundukan. Oh, tingnan niyo. Oh, ayan, bundok. Oh, virgin na. Napakataas. Ayan, nakakalbo na nga yung iba. Hindi siya pwedeng taniman dahil bato-bato nga. At pwede lang yun siya pang hiking. Makaanta ka ng tinawag na peak. Ewan ko anong klaseng hiking, anong trail dito ang meron. Pero delikado yan pag nag-iisa ka. Kasi pag nahuhulog ka dyan, helicopter ang mag-ano sa'yo, besh. Helicopter ang magre-rescue sa'yo dito. So pupunta tayo dito sa ano, Fisherman Village. Makikita natin dito lahat ng mga klaseng seafoods. Merong seafoods na luto na, meron din nandoon pa na ibebenta nila. So papanoorin natin. Ano gusto nyo? At tingnan mo na natin dito yung ano nila. Oh. Ayan ang pangdat. Ay, dito pala merong ano dito. Merong namimingit. Wala naman siyang kuha.
Oh, maganda. Maganda ang pagpasyal ko ngayon dahil walang tao, no? Ayan. Walang tao. Ito ang totally adventure talaga. Hanap tayo ng medyo wow, ang gaganda. Ang ganda talaga. Di muna akong punta dito na naglilinya-linya kami. Meron ba? Oo, meron. Pero sasakay tayo doon sa pupunta tayo doon mag-watch ng pink dolphins. Alright. Sige, mag-upload muna tayo dito, ha? Ayan, ang ganda niya, bish. Uupo tayo dito at mag-upload tayo at mapapanood nyo. Ito po yung Tayo. Ayan siya. So, upo tayo. Okay, upload tayo sandali dahil para mapapanood nyo. Okay, sit down. At habang akong naglalakad-lakad na nakikita ko itong mga binibiti nilang mga isda dito. So ako yung nagtatanong kung bakit ganito. Ito pala yung pamaraan nila kung paano sila gagawa ng daing o tuyo. O diba mas malinis kung igaganito nila. Parang ihangin lang siya ibitin. Oo, pero alam nyo, ang ginagawa nilang mga daing dito is yung mga isda na frisco talaga. Pinipilit nila yung mga oversize o basta hindi nila karapat-dapat sa market. So gagawin nilang daing yan. So yung buo niyan ay napakamahal yan. Around nasa 4,000, 6,000 peso. Pero ang style nila dyan, pag natutuyo na yung isda is ibabad nila ng mantika. So dito tayo muna sa heritage. Anong tawag heritage? Yung mga kaluluma-luma ang bagay na ginagamit nung unang panahon. At hanggang ngayon, meron pa minsan makikita natin, kasi ako, meron pa akong nakita sa bahay ng lola ko, pero hindi na nila gamit kasi wala na yung mga lola ko. Pero mga kagamitan nila ay nandoon pa. Tulad yan, yung mga pot, yung gilingan yan o plancha yan, yung plancha, kung ano-ano pa yung tinatawag din ng pinggan na sarten na yung maingay pag nahulog na parang made of yero. At meron din dito yung ang karahayan tawag sa amin sa Bisaya. At ito po yung banga yung tawag sa Bisaya. Ewan ko tawag niyan parang water tank na ba? Basta di ko alam sa Tagalog. Titingnan lang nyo kung meron pa kayong ganyan sa bang kabahayan nyo. Pero alam ko doon sa mga talagang sa village, sa mga tududulang baryo, meron pang gagamitan ng ganyan. Kasi nung unang panahon wala naman hindi nauuso ang ito yung lilingan ng bigas na paggagawa kayo ng photo. Ayan. Oo. At dito makikita rin natin ang mga ilawan. Ayan. O sa ngayon, meron pa rin yan ng ganyan. Ang ilagay niyan ay gas lang. O di ba maganda yan, makakatipid tayo. So mga lahat na yan, pinukoleksyon nila at nilagay nilang donatos kasi talaga mag-touch siya. Pag ganyan na gamitin mo sa gabi, kinaumagahan na aasahan mo yung ilong mo puno ng itim, makukulay itim na siya. Dahil sa ang tawag mo, flame doon galing sa ilaw. Ito gamit pa rin niya ngayon, lalo na sa mga yung liklikan ng mga spices. At dito, antayin natin yung gamit ng pangingisda. Gamit ng mangingisda. Ano ba yung paano sabihin? Tung. Yan, iyon. Ang mga trap. Alam mo yung trap doon sa mga shrimps, sa mga hipon o sa mga igat. Yan ang nilagay nila sa ilalim sa tabi-tabi doon sa ilalim ng mga bato sa in-between into dalawang bato. Yan ang ilagay nila. Kasi alam ko, nakita ko yan, ginamit ng tatay ko. Ilagay namin sa ilog. Tapos mga kinaumagahan, sa gabi, overnight, iwanan doon. Sa kinaumagahan, marami diyang papasok na mga hipon or yung igat, ganyan, mga crabs. Pag napasok sila dyan, hindi na sila makalabas. Mga inday, ito po yun, lahat na kagamitan. Alam niyo yan, nakita niyo yan. Nabutan niya ngayon, hindi na yata kasi mga net na ang ginagamit niya or kung anong ibang mga high-tech na mga ginagamit nila kagamitan mga fisherman. At mamaya-maya kung hindi pupunta ka, ito po yung stereo ko. Yung mga karaoke ng unang panahon kung hindi nyo nakita kasi ngayon lahat kabaguha na, pero yan naabutan ko yan by 1980, 82, 80, gano'n, something like that. Meron na kaming gamit at ganyan, meron din kami kain hanggang ngayon meron pa yan, pero napuputol na yung mga kadena.
tinatago lang namin as a souvenir o memories sa mga ninuno. Ito may tawag niyan, palaka, hindi yung palaka na puka. Plaka, ewan ko paano bibigkasin yan. Plaka yata, plaka. Oo, yun, ginagawa namin dekorasyon na lang sa wall. Dahil yun na nga, ang tawag natin ay antique, mga kalumaang gamit. So, pupunta tayo dito sa mga souvenir dahil dito po ay isang tourist area, tourist destination. Maaari kayong bibili ng mga souvenir. Ayan, mga souvenir dyan, mga marikoy, mga marikay, ang gaganda. Pero syempre, tourist destination is mga kamahalan yan, no? Kumakambay-kampay na yung pusa. At dito naman ay yung mga dry foods. Sa mga ano ba, ito yung siyang tinatawag na fish mo. Yung mga lakong bituka ng isla, pinapakulo. Binilad nila. At maaari mong gagawin ng stew, panghalo ng stew. Ito naman dito kasi nagutuman na ako. Pumunta ako dun sa may siomai. Pero hindi ko kayang magbibigay ng mamahal. Ito naman din ang tawag natin. O yan, ito yung sinasabi ko yung daing nila. Isda na pang gas na upo. Slice nila yung pinapilin sa dito. Ibabad ng mantika. Pero wag ka, mahal. Ito naman yung dried egg yolk. Kaya dried. Kasi ito, mahal naman. Tingnan mo naman ang presyo na. 40 nakabili ako ng 40 times 7. O yan, sa alam ko. 4, 21. Mga 500 plus yun. Isang 8 pieces lang yun. Yan, 450 pesos. Yan ang mga nasisisip market na ngayon. Tapos iba-ibang klaseng mga bunaw. Mga pagkabili na tayo na. Ayan, may mga kaya natin hindi ko converse. Pinapasaya nila yung converse. Ayan na ang nabili. Nalito pa rin ito. Ito na makain. Right, saan na tayo ngayon? Kasi tuloy ko naman ako naglalakad. Ako naman salamat. So, dito daw, meron dito, ito po yung market nila dyan kasi mga houses dyan is mga fisherman na nakatira. Pero pinasok din ng mga turista dahil kasi low tide. Bahay-bahay yan sa loob na kung dun sa Davao para ito ang bangkiruhan ng panahon. At yan ang pangit ang tubig, ang tubig dahil nga sa low tide. Pero kung alam nyo, kung high tide, blue ang tubig dyan, hindi marumi, ang gaganda tingnan. O sige na nga po, patuloy kayong manonood. Alright? I give you a music.
45 minutes, ha? 20 minutes. 20 minutes. 20 po na. Meron tayong ticket. Sakay daw tayo dyan. Sasakay tayo dito. Dito na rin tayo sasakay. Ayun.